We have with us Attorney Archie Albao, Director of NBI Region 11 on the line. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po, Sir Angelo and Sir Angela, at sa ating tagapanood at tagapakinig. Yes, I'd like to ask you po about yung 1,500 na irregular birth certificates na allegedly issued in Davao del Sur. Clarify ko lang po, no, these are not fake but possibly po na yung content niya o yung nilalaman niya ay talagang was manipulated po. Tama po yun. Yung mga, sir, medyo malakas yung kuhan. Hello. Yes, Attorney. Pero sir, nag-e-echo siya. May echo. We can hear you clearly po, sir. Dito sa akin, ma'am, nag-e-echo siya. Okay, sige. Adjust na lang muna natin yung ano. Sayang sir, kasi maganda yung topic eh. Adjust natin yung line. Let's fix the line muna kay attorney. Okay na? Alright? Can you hear us better now, attorney? Maganda po, okay na po. Okay, yeah, Attorney, balik po tayo sa tanong ko, Attorney. Yes, sir. Totoo po yun na mga authentic na birth certificate or original birth certificate po to. But yung mga content nito ay gawa-gawa lamang, no? Ibig sabihin, na-issue to sa mga Chinese national tapos ginawa ng mga Filipino name. Okay. Tapos, Attorney, gusto ko lang itanong, no, kasi most of these certificates were used for other documents po like sa DFA, PSA po. Pag nagkaroon po ng, kasi ang pagtanggap po ng PSA at DFA, at this point kasi ministerial lang, pag in question po ang isang birth certificate na galing sa registrar, ano po ang action na pwedeng gawin po ng receiving agency? Pwede po ba nila i-reject to or mag-request ng investigation sa inyo? Pwede nilang, sa tingin ko naman, no, Sir Angelo, tulad ng LTR papunta sa PSA, pag sa tingin nilang medyo questionable yung mga dokumento, pwede naman nila sigurong i-hold muna, wag munang i-process and tingnan din nila, no? And pwede nilang hindi tanggapin kung sa tingin nilang ano talaga, kaduda-duda yung mga dokumento. Attorney, do you have any idea kung sino po talaga yung nagfa-facilitate nitong mga irregular birth certificates na to? Ano po yung mga kasong kakaharapin niya? And yun nga po, any updates on that? Ma'am Angela, Sir Angelo, nung Monday po, pinatawag kami ng Senado, no? Nagbigay na rin tayo ng update doon. Meron na tayong pangalan sa mga fixtures, no, na nagpa-facilitate dito. Hindi lang natin maibigay ngayon dito sa ano natin para hindi ma-preempt yung investigation at saka yung kasong isasampa na. Identified na rin yung mga kasamahan natin sa gobyerno na nagtatrabaho doon sa LCR Santa Cruz. No, kakasuhan na rin sila. Tinatapos lang namin yung mga documentation or mga legal document. Ito po bang mga fixer na nabanggit po ninyo? Are they Chinese national or mga Pinoy din po? Merong mga Chinese national na trace natin. Meron ding Filipino na nagpa-facilitate, Ma'am Angela. And ito pong mga sinasabi niyo persons of interest, yung mga iniimbestigahan at kakasuhan, sila po ba yung mga sa umpisa pa lang ay talagang nag-operate na nitong pagbibigay ng fake or regular birth certificates since 2016? Opo, sila po yung na-identify natin. Unang-una, Ma'am Angela, kung sino yung mga pumirma doon pabalik-balik sa mga questionable birth certificate, yun yung makakasuhan natin. Right. Opo. And do you think po ba na meron pong malaking sindikato behind all of this? Opo, sa dami ba naman ito? Since 2015 up to 2023, hindi pa tayo bumaba, Ma'am Angela. Meron pang 2014, 2013. Nasa 2015 pa lang tayo, no? Nasa 1,500 na. Sa ganito nga dami, may sindikato talagang dito gumagawa o gumagalaw. And having said that, attorney, do you think may connection po ito? Possible na connection sa mga higher personalities, politiko, or even the operation po ng Pogo sa bansa? Siguro yung mga iba dito, Ma'am Angela, nagtatrabaho sa Pogo, no? Kasi na-trace namin na itong mga tao na to na nakaregister dito sa Santa Cruz, hindi man to mga taga Davao.
And meron kaming na-trace na andun din sa Manila. Ang dilema lang namin dito, Ma'am Angela, ang hirap nitong hanapin kasi mga Filipino name na ito, but yung Chinese name nila hindi natin alam kung sino itong mga tao na to. And ang worst pa dito, ma'am, ang worst pa dito is after that na makakuha sila ng birth certificate, pwede na silang bumili ng mga properties and mga armas and ibang identification pa, magnegosyo at iba-iba pa. Doon po sa 1,501, particularly dito po sa Davao del Sur na mga na-issue na irregular birth certificate, ilang porsyento po doon yung na-trace nyo na? Siguro yung mga Chinese national po. Opo. Kung saan sila. Wala, kunti pa lang, ma'am, yung to be honest, kunti pa lang yung natitrace namin dahil doon lang kami nagbabase sa birth certificate and wala namang nakalagay doon kung saan ito hanapin, saan yung mga address nila. Right. Kasi ma'am, ang hirap po, Filipino name yung nakalagay, Chinese ito mga hinahanap Oo natin. nga po, oo. And walang mga address, no? Ang hirap talaga. Bukod po dito sa Davao del Sur na talamak nga po yung pagbibigay ng mga fake or irregular birth certificates dyan, may mga nakakita pa rin po ba tayong ibang lugar na maaaring ginagawa rin po ito? Surely po, ako very positive na meron din ginagawa din ito sa ibang lugar. Do you have any idea which areas po ito? Meron din po ba dito sa Metro Manila? Nung hearing namin sa Senado nung nakaraang Lunes lang yon. Meron silang top 10 na binigay na mga may listahan sila sa top 10 na kasali dito, no? Kasali itong Santa Cruz. So ayaw ko lang pangunahan yung Senado dahil hindi man nila sinabi yung lugar, no? But may listahan sila, top 10 ang sinasabi nila. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para po sa update or development po ng isyong ito. For the meantime, maraming salamat po sa inyo, NBI Region 11 Director, Attorney Archie Albao.